Opo. At bukod dyan, Doc, papaano naman po makakaapekto yung pagbaba ng credit rating natin doon sa halaga po ng piso kontra dolyar? Ay, mayroong malaking impact 'yan. Kasi alam mo Jade, ang napag-usapan natin 'to noon pero ire-refresh lang natin yung memory ng ating mga taga-subaybay. Ang palitan ng piso sa dolyar nadidetermina yan ng merkado. So yung merkado may demand and supply yan. Yung pagpasok ng mga foreign direct investment, pasok yung mga dollars, nakakaapekto yan sa supply. At kapag ka mataas ang supply no ng ating dollar ng dollar sa ating bansa, nagmumura ang dollar at lumalakas ang piso. So kapag ka matumal ang pasok ng dollars, hihina ang piso. Yun yung nakikita natin. So this would contribute dun sa sinasabi ko kaninang downward spiral, no? Yung vicious cycle na yan. Kasi kapag ka konti ang pasok ng dollars sa ating ekonomiya, hihina lalo ang piso, no? Magmamahal yung ating mga inuutang panlabas, magmamahal din yung mga inaangkat natin, mapakrudo man yan o lalong-lalo na sa pagkain. At yan po ay makakaroon ng epekto yan, Jade, sa inflation. No? So bakit natin na bumababa ang rate of inflation ngayon, mayroong trend na pababa kasi nga yung presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan ay pababa na. So merong indication na baka yung inflation natin bumaba. Kaya lang, dahil sa konti ang pumapasok na dollars sa ating bansa, no, yung foreign currency, konting pumapasok dahil matumal ang investment, umaasa na lang tayo sa remittance, Jade. No? Remittance na lang halos ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. Salamat sa ating mga OFWs. At yan kapag umunti ng umunti ang pumapasok na dollars, hihina ang piso, yan po may impact din yan sa inflation. Wala nang ibang source, Doc, bukod doon sa remittance ng ating mga kababayang OFW? O kasi kukunti pumapasok na investment eh. So ang inaasahan na lang natin is yung consumption that is driven by remittances. And kung titingnan po ninyo, no, ang pumapasok na remittances sa atin is about 10% of our economy at the very least. Siyempre may mga na-generate din yan na multiplier effects, no? Pero kung ikukumpara mo yung pasok ng remittance sa pasok ng investment, humihina na yung investment pero yung remittances natin okay pa rin. So as far as inflows of foreign funds are concerned, talagang remittances na lang sa kasalukuyan ang maaasahan natin. Kasi nga yung mga investment hindi na or nawala na yung kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa. So yung mga pasok ng foreign currency, naasahan na lang natin dyan, galing sa mga OFWs, G. At inaasahan din natin na dahil sa hirap nga ng buhay dito sa Pilipinas, Doc, marami ding mangingibang bansa at magtrabaho dahil nga ang epekto din po niyan wala na masyadong trabaho, oportunidad na magtrabaho po dito sa Pilipinas dahil konting income at the same time nagmamahala na nga yung mga bilihin. Well, alam mo Jade, yan yung tinatawag nating social cost, no? Kasi hindi lang basta yung tao ang umalis, kundi yung talent. Yan yung tinatawag nating Jade na brain drain. So yung imbis sana na dyan sa ating bansa magtrabaho, yung ating mga kababayan at tumulong sa ating ekonomiya, ang nangyayari umaalis sila at nangigibang bayan, no? Nangigibang bansa. Hindi lang yung Jade, no? Isa sa mga consequence din ng hindi magandang ekonomiya is yung pagtaas ng krimen. Isa yan sa mga dapat din na tinitingnan natin, Jade. Kasi kapag ang ekonomiya hindi maganda, kagaya sa nakikita sa kasalukuyan, tumataas ang antas ng iba't ibang klaseng krimen. Particularly dun sa mga krimen na related sa mga property, mga pagnanakaw, holdapan, tumataas yan. No? So isa yan sa dapat na tinitingnan natin as a consequence of a really bad economy like we're in right now. Parang stagflation na nga yung nangyayari sa atin. Pero doon, balik tayo sa brain drain. As far as brain drain though, sayang talaga, Jade, kasi imbis na magtrabaho sa ating bansa, yung ating mga kababayan, nangingibang bansa. Kaya lang, ang kapalit din naman ito is yung remittances na natatanggap naman nila. No? So kung titimbangin mo rin naman, may positibong epekto din naman sa ating ekonomiya yung remittances na pumapasok. Just imagine, Jade, kung walang OFWs, sana pupulutin ang ating ekonomiya sa kasalukuyan. Baka maging kahalintulad na tayo sa Myanmar o sa mga ibang bansa
na hindi magandang lagay ng ekonomiya and wala silang maasahan na flows na galing sa ibang bansa kagaya ng meron tayo ng remittances. At madalas, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, madalas yung mga OFW pa naman ang mahilig din mag-invest ng mga bahay, kotse dito sa Pilipinas. Sa tingin mo, doon sa mga nagbabalak din na mag-loan, malaking epekto din ho yan dahil tataas yun yung interest ng paglo-loan po nila sa bangko. Well, mataas na nga rin ang interest ngayon, Jake, kasi tinaas ng Bangko Sentral yung interest rate to control inflation. So, and by the way, no, yung pagtaas ng inflation na yan as a result of the crisis sa Middle East, that could have been minimized if our government made preparations dun sa crisis na nangyayari ngayon, no? So, hindi kagaya ng mga ibang bansa, no? Sa mga ibang bansa, they came prepared for this crisis. Kaya yung epekto sa kanila hindi kasing lala nung sa atin. Na tayo lang ang bansa sa buong mundo na nagdeklara ng National Energy Emergency. Can you imagine that? We're the only country that did that because it reflects yung kawalan ng paghahanda ng gobyerno natin ngayon diyan sa krisis na yan at sa mga darating pang krisis. No? So yan yung nakikita ko na kulang po talaga sa paghahanda, kulang sa anticipation. At ano nangyari? Ang nangyari is, nung tumaas ang inflation, ang response ng central bank is to increase the interest rate. Anong epekto nito? Magmamahal ngayon ang pangungutang. So kung kayo po ay maliit na negosyo, gusto ninyong mag-increase ng produksyon dahil nga may mga bago kayong orders, kailangan ninyong humiram ng pera sa bangko, mas malaki na po ang babayaran nyo ngayon na interest. Pasalamat po tayo sa gobyerno dahil hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin na paghandaan yung epekto ng krisis na yan. Kaya tumaas ang inflation at kaya tumaas ang interest rate. Yun po yan. Ano? So, isipin po ninyo, kung kayo po ay maliit na negosyo at gusto nyo maghiram ng pera sa bangko, yung mataas na interest rate po ninyo, isipin ninyo na yan po ay dahil sa kawalan ng paghahanda o kakulangan ng paghahanda rather ng ating gobyerno sa krisis na yan. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Meron po pag-aaral itong ANZ research na sa nakatakdang pag-rate hike din no, ng Central Bank ng Estados Unidos ay posibleng sumadsad pa sa 63 pesos. Ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Iba pa ito na factor no, doon sa gulo dyan sa gitnang silangan. Ito sa hakbang naman ng Estados Unidos. Doc, ano masasabi niyo po rito? Well, that reflects how vulnerable yung ating ekonomiya, Admar. Kasi kung makikita mo, no, kung yung galaw ng mga pulisya sa Estados Unidos, for example, it has a direct effect sa atin. Yung ating vulnerability is because hindi natin na properly diversify yung ating mga kapartners, yung ating mga trading relations, hindi tayo nakapag-diversify properly. And again, part yan doon sa tinatawag ko kanina na kakulangan ng ating gobyerno in terms of preparing for a crisis na kagaya na nakikita natin ngayon. And of course, ultimately, ang nagsasuffer niyan is yung mga ordinaryong mamamayan. No? So, to sum it up, Admar, yung paghina ng piso, yan ay caused primarily ng kumukonting pagpasok ng dollars sa ating bansa. No, kung titingnan natin yung palitan ng US dollar at ng piso. Kumukonting pumapasok na dollars. Bakit? Kasi yung mga policy sa Estados Unidos, ang nangyayari, imbis na sa atin pumunta yung dollars, babalik sa kanila. So yun. Una. Ikalawa, yung pinag-uusapan namin kanina ni Jade, no, na yung mga credit ratings, no, hindi maganda. That causes aversion sa mga foreign investor. Imbis na mamuhunan sila sa atin, ayaw na. Punta na lang sila sa ibang bansa. Nakaka-cause din yun. Kaya, hindi malabo, Admar, na ang ating exchange rate, baka umabot pa ito ng 65 no, sa mga darating na buwan. Hindi malabong mangyari yan. Kasi kung magtutuloy-tuloy yung paghina ng ekonomiya natin at yung paglakas ng dollars, ang mangyayari niyan, Admar, is baka sumadsad palalo yan, umabot pa po yan ng 65. Opo, ito yung nakikita natin na pag ang Estados Unidos merong mga pagbabago sa kanilang polisiya, apektado agad tayo. Pero lagi tayong tali sa Estados Unidos dahil kamakailan lang pumunta ang presidente sa Russia, no? At aminado ang Pilipinas na hindi sila basta-basta magkaroon ng
mga deals talaga with Russia, lalo na yung pag-aangkat natin ng oil. Dahil nga, meron pang kinukonsidera tayo dito sa Estados Unidos. Pero pag ang Estados, yun makakatulong talaga kung hindi na natin iisipin ang role ng Estados Unidos para sa kapakanan ng ating bansa. Pero yan po ang nangyayari sa tila hindi independent foreign policy, Doc. Alam mo, ang paniniwala ko, Admar, is ang mga bansa ay soberanya. May soberanya ang kanya-kanya mga bansa. So halimbawa, ang Pilipinas, gusto nating bumili ng krudo mula sa Russia. We could do that, no? Kasi tayo ay merong soberanya. We are our own country. And we cannot be influenced by, the Americans or any other country on what we can do. In fact, ang natatangi lang na po pwede maka-impluwensya sa ating gobyerno in terms of these kinds of decisions is the Filipino people themselves, Admar. Hindi mga foreigners ang pwede magdikta niyan sa atin. Kaya nakakalungkot, mga kababayan, na ang ating gobyerno ay na puwersa na tanggapin itong ganitong klaseng sitwasyon na kung saan may murang alternative, hindi natin magawa kasi nga sanctioned oil, hindi tayo pwedeng makabili kasi nga magagalit ang Estados Unidos. Nakakalungkot na sitwasyon yan, mga kababayan, kasi napapakita niyan na yung kawalan natin mismo ng soberanya. Hindi ba? So, ang aking palagay dito is hopefully, pagdating natin sa 2028, we will have a new administration and a president who will pursue a totally independent foreign policy, no, na kung saan na Filipino people mismo ang makakapagdesisyon kung saan nila gusto. Gusto ba nilang bumili ng crudo sa Russia? Gusto ba nila ng mas mainit na pakikipag-negosyo at trade relations with China, for example, or any other country? It's the Filipino people who will decide that and not any foreign power or foreign influence. Doc, balik ako dito sa usapin naman sa Pilipinas, problema natin. No? Gaano ba kalaki yung ambag sa spending ng gobyerno, lalo na sa infra, sa ekonomiya po natin? Kasi meron pong pahayag, batay sa datos ng DBM, nasa 51.7 yung ibinagsak ng spending natin ngayong taon kumpara sa nakalipas po na taon. Ang government spending kasi part yan ng government consumption na sinasabi natin. It's about 20% of our economy, Admar. So kapag ka nagkaroon yan ng, let's say, ng pag-decline, no, ng paggastos ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga public infrastructure, ang dali niyang kagad, kung titingnan mo yung kalkulasyon ng GDP, ang madadali dyan yung construction sector ng ekonomiya at saka yung mga capital expenditure na sinasabi natin. Ano? So, ang mangyayari niyan is magkakaroon kagad ng epekto considering that it's 20% of our economy, Admar. Kaya kapag ka nagkaroon ng delay sa mga project o kaya nagkaroon ng pagbagsak ng dami halimbawa ng mga projects ng gobyerno, mayroon yung epekto yan. Nakita natin ito, Admar, nung pumutok itong issue sa flood control. After a few months, nakita natin na medyo bumagal ang paggastos ng gobyerno as far as construction projects are concerned, no? Kasi naging issue yung mga project. So ang nangyari, hinold muna yung iba naman mas in-scrutinize nila, so nagkaroon ng delay, at yung delay na yan o kaya yung pag-cancel ng mga proyekto, nagkaroon po yan ng epekto sa paglago ng ating ekonomiya. Kaya yung matumal na growth natin na nasa 2.8% nung nagdaang quarter, yan ay reflection din yan nung pagtumal naman ng government spending natin. So hopefully itong taon na to, no, maihabol nila yung pag-increase ng spending para naman maiangat bahagya, no, yung paglago ng ating ekonomiya sana, Admar. Opo, yan din yung sabi ng Malacanang, no, na sa susunod na last na kalahati ng taon ay palalakasin pa nila yung spending. Pero hindi po ba, kumbaga, magiging attractive na ba ito sa mga investor kung gagastos na sila o nandun pa rin yung agam-agam kasi hindi pa rin natutuldukan yung issue ng korupsyon at may pahayag na by 2027, which hihimayin yan ngayong taon, isisingit ulit yung flood control ng mga pondo, Doc.
Alam mo, hangga't hindi, tama ka Admar, no? Hangga't hindi natutuldukan yung issue na yan sa flood control. And in total, yung corruption. Kasi yung flood control, alam mo Admar, that is just the tip of the iceberg. Yung graft and corruption sa ating gobyerno is very perverse. Napakalala po niyan, no? In fact, may mga estimates na nagsasabi na sa total na ginagastos ng gobyerno, mahigit kalahati po ay napupunta na lang sa graft and corruption. So yung nakita natin na sitwasyon diyan sa flood control, ano lang yan mga kababayan, kumbaga sa movie, trailer pa lang yan. No? Hindi pa, kung nonoorin nyo yung buong pelikula niyan, napakalaki pong pera ang involved sa nakawan sa ating gobyerno. At yan ay nakaka-apekto yan, Admar, sa mga foreign investors. So halimbawa, sa tanong mo, halimbawa naihabol ng gobyerno yung spending. No? So naihabol nila yan, tumaas ng bahagya yung GDP growth. Okay naman po yan. Kaya lang, hindi ito sapat para makumbinse ang mga namumuhunan na maayos na ang lagay ng ating ekonomiya. Kasi ang tinitingnan po dyan ng mga investor is kung nagkaroon ng pagbabago doon sa pagpapatakbo ng ating bansa. So hanggat walang nakikitang pagbabago ang mga namumuhunan, asahan pa rin natin na lalo pang papangit ang pananaw nila sa atin, no? In terms of yung sinakita nating credit ratings kanina, lalo pang papangit yan at makakaapekto pa yan lalo sa future na lagay ng ating ekonomiya. So yun yung binabanggit ko kaninang vicious cycle or yung spiral na yan na kung saan na hihilain yan pababa, no, ng pababa ang ating ekonomiya, Admar. So hindi sapat yun. Kulang, kung magawa nila yan na maihabol, okay. Pero kulang pa yan kasi ang inaantay ng mga investors is magkaroon ng pagbabago at managot yung mga dapat na managot dyan sa mga issue na yun. Hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang mga issue ng korupsyon sa ating bansa.